Ako si Donnie. Isang linggo pa lang ang nakakalipas magmula nang mamatay ang kaibigan kong si Kay. Inatake siya ng kung anong nilalang habang pauwi siya sa kanila. Sa isang madilim na eskinita, malapit sa kanila. Doon siya inabutan ng kamatayan niya. Hanggang ngayon, ay sariwa pa rin sa alaala ko ang itsura niya nang makita siya ng kapulisan noong araw na yon. Wakwak ang tiyan niya. Nagkalat ang ilang lamang loob niya sa gitna ng kalsada. Marami rin siyang kalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Sa braso, sa hita, sa muka at kung saan-saan pa. Ang isang bagay pa na napansin ko ay kung bakit dinukutan rin siya ng mga mata. Para saan? Kadalasan sa mga napapanood ko sa horror movies ay bibihira lang ang gumagawa nun sa mga binibiktima nila. Mapahalimaw man yan, aswang, o kahit na isang ordinaryong killer pa. Napapaisip pa rin ako hanggang ngayon kung para saan ang ginawang yun sa kaibigan ko. Hindi naman mabibisto ang salarin kahit na hindi niya gawin ang bagay na yun. Napabuntong hininga na lang ako nang maalala ko ang araw na yun. Kasalukuyan akong nasa eskinita ngayon kung saan naganap ang karumal-dumal na krimen. Malinis na ang paligid ngayon dito, hindi gaya ng bumisita ako noong nakaraang araw. Tuluyan na nilang nalinis ang nagkalat na dugo sa paligid. Pati na rin ang mga nagkalat na kaprasong lamang loob ay nawala na rin. Sandali akong napalunok ng laway nang maalala ko na naman ang itsura ni Kay. Grabe, nakakaawa talaga. Paalis na sana ako sa lugar na yun nang isang matandang babae ang dumaan sa harap ko. Nakangiti ito nang nakakakilabot sa akin na hindi ko agad naiwasan. Nang mapagtanto na nakatitig ako, ay hindi na ako lumingon pa rito. Naglakad na lang ako pauwi sa bahay namin. Binilisan ko ang lakad ko para hindi ako nito masundan. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko sa presensya ng matandang yun. Hindi ko rin siya kilala. Ngunit ganun na lang ang gulat ko. Nang pagpasok ko sa loob ng bahay namin, ay nakita ko ulit ang matandang babae. Nakatingin ito sa akin habang nasa tapat ako ng pintuan. Walang kaimo-emosyon ng mukha nito na nakatingin sa akin. Nakatitig lang ito ng diretsyo. Nakatulala. Ilang saglit pa, naisara ko bigla ang pinto. Nang mahuli ko itong ngumiti at saka tumawa. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa kaba. Pagsilip ko muli sa labas, ay nakahinga ako ng maluwag nang makitang umalis na ang matanda. Dumiretso ako agad sa kwarto ko matapos yun. Doon ako nagpahinga at wala pang ang 10 minuto ay nakatulog na agad ako. Nang magising ako, 8:00 na ng gabi. Naghilamos muna ako saglit bago bumaba para kumain. Nasa kwarto ng mga magulang ko ng mga oras na yon. Kaya naiwan ako mag-isa sa baba. Sanay naman na ako sa ganun pero ngayong gabing ito, parang may kakaiba. Bakit pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda? Napailing na lang ako nang maisip ang bagay na yon. Siguro dala lang ito ng stress ko kaya kung ano-ano nang naiisip ko. Huminga muna ako ng malalim bago uminom ng isang basong tubig. Nang matapos ay umakyat ako agad sa kwarto ko at piniling sa computer ko na lang manood ng movie. Nakakasampung minuto pa lang ako ay nawalan na ako agad ng gana. Papatayin ko na sana ang computer ko nang makarinig ako ng kakaiba. Parang may kumakalabog sa itaas. Pinakiramdaman ko ito maigi pero wala na akong narinig pa.
Pagsilip ko sa bintana sa kwarto ko, ay doon na ako nagsimulang mataranta. Bumulaga sa akin ang matandang babae na nakita ko kanina. Nakakakilabot na ang itsura nito ngayon. Nakasampay ito sa labas ng bintana ko habang malademonyong tumatawa. Duguan ang bibig nito, pati na rin ang suot nitong damit na maraming mantsa. Tsaka ko lang din napansin, wala na pala ang kaliwan nitong mata. Napatras ako sa kinatatayuan ko dahil sa aking nakita. Palabas na sana ako nang bumukas ang pinto ng kwarto ko at nakita ko ang aking ama at ina. Sinubukan kong isumbong sa kanila ang nakita ko, pero tumawa lang sila. Doon lang nila ipinagtapat sa akin na ang matandang babae sa labas ng bintana ko at ang gumagalang halimaw sa lugar sa amin ay walang iba kung hindi ang aking lola. Teka, mali. Hindi lang ang aking lola, kung hindi pati na rin ang aking mga magulang. Natulala ako dahil sa aking narinig. Walang salitang lumabas sa aking bibig habang nakatingin sa kanilang dalawa. Maging ako raw ay magiging halimaw rin pagsapit ng aking 18 kaarawan. Hindi ko namalayan at nakapasok na pala ng kwarto ko ang aking lola. May bitbit itong ulo at dinudukot niya ang mata ng kanyang bagong biktima. Pinigilan kong wag masuka dahil sa aking nakita. Ngunit hindi ko kinaya. Nasuka na lang ako sa gilid ng aking kama. Pag-angat ko ng tingin, nag-iba na ang anyo ng aking mga magulang. Naging halimaw na rin sila. Kasunod nun, nakaramdam ako ng kakaiba sa aking buong katawan. Pagtingin ko sa salamin, hindi ako makapaniwala. Naging halimaw na rin ako, kagaya nila.